Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, mga top hobbies para makatulong sa masculinity mo. Alam ko gusto nyo ng mga ganito. Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Yung Bad Boy Trinity natin, sold out siya ngayon while recording this video. Kaya maraming salamat sa mga bumili. Solid kayo. Magkakaroon tayo ng stock. Hintay-hintay lang kayo sa announcement natin. Okay? So ongoing na yung paggawa ng bagong stock ng Bad Boy Trinity natin. Pa naman tayo nung tatlo nating perfume, pare. Yung tatlo nating perfume still available at marami pa tong stock. Available tong tatlo na to sa mga shops natin. Link nasa description. Disclaimer lang, lahat to ginawa ko at ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Okay? Hindi ako mag-a-advise sa inyo ng hindi ko alam, wala akong idea. So, umpisa na kaagad natin. Number one hobby na pwede mong idagdag sa oras mo na makakadagdag or makakatulong sa masculinity mo is gunpla. Nagulat siguro kayo, boss, ano yung gunpla? Well, ito pare, kung nakikita niyo yung background ko, yan, yung mga Gundam na yan. Gunpla ang tawag dyan. No? Gundam play. I think ang pronunciation ng Gunpla. Oh, may magre-react dyan. Boss Diyos, ano yan? Ano yun? Bakit Gunpla? Di ba parang anime yun? Pang nerdo-nerdo yan? Hindi, wala kang alam, pare. Hindi, pare. Sabihin ko sa inyo kung bakit. No? Kasi ito, ginagawa ko ito. Mayroon akong mga ebidensya dyan. Okay? Yung iba dyan, kakabili ko lang, kakabuo ko lang. Na-realize ko habang ginagawa ko yung mga ganitong klase ng bagay. Isa sa mga naituro sa akin ng gunpla, pare, is focus. Pag nagbi-build ka ng gunpla, pare, maglalagay ako ng mga videos dyan, no? Pag nagbi-build ka ng gunpla, you have to use the instruction. Na pagka hindi ka tumingin at hindi ka nag-focus sa ginagawa mo, maliliit na parts niyan, at pag nagkabit mo ng mali, buong structure ng Gundam na yan, hindi mag-work. You have to focus, you have to concentrate doon sa ginagawa mo. Once na nilatag mo na yung Gundam na yan, wala kang ibang gagawin kundi nag-focus doon sa ginagawa mo. Yun ang naituro sa akin yan, pare. Na pagka meron akong ginagawa, I have to focus on this. Kundi, masisira, pangit ang outcome. Ganon ka-importante ang focus sa ating mga lalaki. Di ba? Pag wala kang focus, wala kang magagawang maganda. Ang mag-pay attention sa mga maliliit na bagay. Again, yung gunpla na ganyan, iba't ibang size yan, pare. Okay? May iba't ibang size yan. Yung binibili ko, master grade lagi yan. Kahit master grade yan, maliit yung size niyan, pare. Maliliit. Na kailangan mo mag-pay attention kung saan mo talaga yung tamang position ng paglalagay ng bawat parts. Kung hindi ka magpipay attention sa maliliit na bagay, again, sira ang buong structure ng Gundam na yan. Kunyari, kabit ka lang ng kabit. Wala kang pakialam Oh. Hindi maganda yung kakalabasan. Isa yun sa mga katulong sa masculinity ninyo. Pay attention. Di ba? Lagi-lagi natin sinasabi sa mga may kilala mo, pay attention. Sa mga babae, pay attention. Yan ang matuturo sa inyo niyan. Number 3, patience. Pare, patience ang naituro sa akin yan, bro. Dahil nga maliliit ang parts niyan, medyo masakit pa yan pag nilalagay mo. No? At kailangan mo mag-focus. Focus needs patience, pare. Magkakabit yun. Bro, di ba? Kasi pagka maliit ang pasensya mo, hindi ka rin makakapag-focus ng matagal. Kailangan ng pasensya dyan, pare. Kaya nga, sobrang okay itong hobby na ito na gawin ninyo once in a while because kala ninyo laruan lang yan, pre. Hindi, ang daming na ituro din sa akin yan, pare. Patience. Na maraming lalaki ang walang ganong klase ng skill, pare. Patience, focus. Biruin mo, laruan lang pala magtuturo sa akin. Well, may mga tao kasi pare na araw-araw nilang kailangan gamitin yung focus, yung patience, yung attention to the little detail. Kasi minsan sa trabaho kailangan ganun. Paano pag wala kang ganun? Oh. Pag wala kang trabahong ganun. So, gumawa ka ng mga activity na merong ganun para ma-practice mo. So, kung sa tingin mo yung work mo walang ganun, ito, idagdag mo yan. Hobby yan, pare. Next,
na hobby na kailangan mong idagdag sa time mo, pare. Okay? Again, importante ang hobby sa lalaki, bro. Hindi pwedeng wala. No? Requirements to. Pag nalunod kayo ng Joseon Point, kailangan kahit papaano meron kayong hobby na ginagawa. Walang excuses, pare. Okay? Walang excuses dito. Kasi, again, ang pagdagdag sa hobby, sa oras mo, ang pag-practice ng disiplina. At connected yung next tip natin dito, ang pag-gym. Again, napaka-obvious na nito, bro. Okay? Lagi na natin itong binabanggit eh. Cliché na to actually. Pero, importante kasi ang gym sa isang lalaki. Number one nga, ang tinuturo nito is discipline. Kasi ang pag-gym, bro, hindi naman madali yan. Hindi walk in the park ang pag-gym. Hindi siya masarap. Dagdag pa siya sa gagawin mo. Kunyari, naglilinis ka na ng bahay, pagod ka na, pero kailangan mo pa rin mag-gym. Bakit? Disiplina. Doon pumapasok ang disiplina, pare. Yung pahihirapan mo yung sarili mo, pero dahil gustong-gusto mong mag-gym, at dahil alam mo yung benefit na makukuha mo dito, kailangan mong pumunta. Kasi healthy yun sa'yo. Ito yan eh. Ito ka. No? Ito ka bilang lalaki. Ito yung healthy lifestyle. Healthy lifestyle, hindi naman yan ibinibigay sa'yo eh. Diba? Kailangan mong puntahan yan ng healthy lifestyle. Paano? Through discipline. Discipline ang magkokonekta ng ikaw at ng healthy lifestyle. Kaya importante yung disiplina, pare. Okay? Sa ating mga lalaki. Ang dami sanang masisave na kalalakihan kung lahat ng lalaki may disiplina. Pero hindi lahat talaga eh. No? Meron talagang mga mapapariwara. So, at least, kayong mga nanonood, no, nalayo na kayo doon. Malayo na kayo doon sa mapapariwara. Kasi the fact na gusto ninyo mga ganitong klaseng content, gusto ninyo maayos yung buhay ninyo. Okay? So, isa yung gym, pare. Isa yung discipline ang may tuturo ng pag-gym. Okay, biruin mo, wala namang nagmo-monitor sa'yo. Pero gusto mo, 30 sets ka. Till pa. Diba? Wala namang nanonood, wala namang mag-judge sa'yo, pero gusto mong gawin yun. Bakit? Kasi you know it's gonna help you be more healthy. No? Pero again, hindi naman ang healthy lifestyle, hindi nga pupunta sa yun. You have to be disciplined. Ang gumawa ng mga records, ng kahit walang nanonood, walang nakaka-appreciate, pero gusto mo lang. Because it's needed para sa health mo. Yun ang naituturo ng gym actually. Yun ang isa sa mga naituturo ng gym. Next na habit na ginagawa ko na may naitulong sa akin na baka makatulong din sa inyo. Ang pagmumotor. Siyempre naman alam nyo na yan, bro. Pagmumotor, bro. Ako parang hindi ko ina-expect Hindi ko ina-expect na magmumotor ako. No, hindi ko talaga. Sobrang aksidente yung pagmumotor ko. Hindi ko siya pinlano. Dala lang ng konting inggit. Isang bagay na na-inlove ako sa pagmumotor na nai-apply ko sa loob at labas ng motor, pare. Number one na naituro sa akin, pare, is be in the moment. Yung be in the moment attitude. Okay? Because pagka nasa motor ka, bro, pag nasa motor ka, hindi pwedeng iba ang iniisip mo. Diba? You have to connect to your motorcycle. You have to connect to the road pagka nasa motor ka. Hindi pwedeng iba. Unlike sa kotse, pare, magagawa mong mag-isip ng iba eh. 'Di ba? Sa kotse, pag nakakotse tayo, nagagawa mong magmuni-muni. Actually, yun yung isa sa mga benefit ng kotse rin nga. Pag mamuni-muni, pwede kang, alam mo yun, kung ano yung iniisip mo. Kaya sa kotse yun because safe ka, mas madali. 'Di ba? Sa motor, hindi pwede, bro. Hindi pwede yung pamuni-muni yung isip mo. Kailangan you're in the moment. Kailangan mong nakakonsentrate ka sa mga nangyayari sa paligid. Okay? Again, hindi nga lahat ng lalaki. At although sabi ko kanina, hindi lahat ng kalalakihan, kahit gawin tong bagay na to, nakatulong sa kanila. Yung iba, talagang pangpariwara talaga yung buhay. So kahit gawin nila tong mga hobby na to, hindi sila nakatulong. Kaya marami rin kalalakihan ang na-aksidente sa motor because unang-una, nainom. Diba? Kung ano-anong pinag-iisip, nakikipaglaro sa kalsada, hindi nga pwede ganun. Pag nasa motor ka,
Ang kausap mo, motor at kalsada. Yan ang kausap mo lang. So, be in the moment, pare. No? Yung, kung ano yung ginagawa ko, nandun ako, nakikipag-interact ako. No? Hindi yung kung ano-ano yung iniisip ko. Isa yun sa mga nakatulong sa akin. Kaya, masasabi ko na pagka may babae dyan, katulad nung Esme ko, pagka nag-uusap kami, natutuwa siya because nakikinig ako sa kanya, no? Nakikipag-interact ako sa kanya. Minsan lang pagka, alam mo na, pag busy tayo, dahil dami rin natin iniisip. Pero once na nandun kami pag nasa in the moment ako, pare, nyari, nasa labas kami, nagkukwento kami, tuwang-tuwa siya. No? Hindi yung kung ano ning iniisip ko. Pagka nandito kami sa moment na to, ito lang ang gagawin ko. Yung kailangan kong isipin, may oras dyan para mamaya. Hindi pwedeng pagsasabayin ko because hindi ako magpa-function yan bilang tao. For example, sa work. Hindi pwedeng kung ano-anong iniisip mo dyan. Iwan mo yung problema mo, may oras para doon, gawin mo yung work mo. Diba? Kasi yung work mo, yan ang source of income mo. Pagka pinabayaan mo yung kung ano-anong iniisip mo, tanggal ka dyan. Sayang yung source of income mo. Parang sa motor. Kung marami ka pang dinadagdag, dapat motor, kalsada lang kausapin mo. Kung ano na rin iniisip mo, pak! Patay. Diba? Yung be in the moment, pare, sobrang importanteng masculine trait to because ginagamit to for your connections. Para magkaroon ka ng magandang connection. You have to be in the conversation, you have to be in the moment. Tanggalin mo yung cellphone mo, makipag-usap ka. Yan ang naituro ng pagmumotor sa akin. Kailangan, minsan iniisip ko pagka may kausap ako or nandyan yung, pag may kausap ako, talagang tinatanggal ko yung cellphone ko, walang distraction, tinatabi ko yan. Dito tayo, di ba? Hanggang ubusan tayo ng pag-uusapan. Ito gusto natin, di ba? Nag-set tayo para mag-usap tayo. Usapang masculinity, this hobby is a must. Self-defense. Isa sa mga pinaka-healthy na hobby na pwede mong gawin bilang lalaki. Kahit tanggalin mo na yung gym, kahit dito ka na lang. Pwedeng ganun. No? Kasi dito sa pagka nag-concentrate ka sa self-defense or martial arts, true strength ang makukuha mo. Discipline din, pareho. No? True strength at discipline makukuha mo rito tulad nung sa gym. Socialization din, pareho. No? Pero isa sa hindi maibibigay ng gym yung self-defense. Okay? Yan ang maituturo ng mga martial arts na yan. Yung mga fighting styles na yan, bro. Self-defense na isa sa requirement mo bilang lalaki na mag-e-extend, hindi lang magiging self-defense, kundi magiging family defense, pare. Di ba? Mag-e-extend yan. Lalo na pag may girlfriend ka na, kailangan protect, hindi lang sarili to. Kailangan protektahan mo na rin siya. Iba ang may alam. Okay, pagdating sa mga ganito klase ng bagay. Iba yung lakad mo, iba yung aura mo, iba yung confidence mo na talaga namang nararamdaman ng babae. Pero marami pa rin, again, ito nga ang game talaga hindi para sa lahat. No? Kasi maraming kalalakihan din ang engage sa ganitong bagay, pero napunta sa ulo, yumabang, mahilig na imbis na maging disiplinado, mas maging control sa emotions, mas ginamit pa nila sa kalokohan. So, napapatrobo lagi hanggang sa nakulong. So, hindi lahat No, hindi talaga lahat. Pero yun nga, isa yun. Yung self-defense at saka yung control. Kasi tuturuan kayo niyan. Pag nasa gym kayo, may portion doon na control lang. Okay, control lang guys ha. Control. Study lang, study. Ibig sabihin, susunto kayo ng study lang, mahina. Mag-aaral lang kayo. Pak. Light spar ang tawag doon. So, kukontrolin mo yung lakas mo. Kasi pagka nilakasan mo yung bitaw mo, nang sinabi ng coach na light spar, puta yari ka sa coach, pare. Di ba? Didibdibang ka nun. Minsan siya pa makikipag-spar sa'yo, loko ka. So, ito, sige, gusto mo ng hard o tayo hard?
At again, pare, masculinity pinag-uusapan natin dito. Di ba? Isa sa mga importanteng aspeto ng masculinity is to protect. Paano ka magiging masculine kung wala kang kakayanan, wala kang alam na protektahan yung sarili mo at yung babaeng sasama sa journey mo? So ito na naman, papasok na naman dahil nga self-defense, papasok na naman yung usapang bang-bang, yung baril. Again, yung baril, pare, yan ang ultimate self-defense. Okay? Yan ang ultimate self-defense. Pero, again, parang liposuction yan. Shortcut yan. Meron kang self-defense, pero yung journey mo papunta dun sa self-defense na yon, wala ka nun. Okay? Wala kang discipline, wala kang self-control. Kaya madalas, yung mga bumibili ng baril, mainitin yung ulo. Nilalabas kagad nila, onting usap lang. O, pagka-baril, pagkalabas, kahit hindi mo iputok yun, basta nilabas mo yun, kulong ka. O. Di ba? Madalas iyabang yan, hindi nga naman na baril eh. Sus. Paano kung marunong ka pa mag-self-defense, may baril ka pa? Ano ka? John Wick ka na, pre. Ikaw na si John Wick. O. May self-control ka pa. Bro mo, last resort mo yung baril, o tayo muna. O pagka dahil agile ka pa, di ba? Ito pa eh. Ito yung mga taong mahilig sa baril lang sa baril lang umaasa. Bubunutin lang nila yung baril nila, pero dahil mataba sila, walang disiplina, hirap pa. Kung mauna ka pang tumalon sa kanya, mauna ka pang sumuntok sa kanya kaysa sa mabunot niya yung baril niya. Ikaw, dahil agile ka, dahil trained ka na maging agile dahil sa self-defense na inaaral mo, mas lamang ka pa rin eh. Di ba, pre? Yung baril naman, yari ka lang pag nailabas niya na eh. Pero may ibang usapan na to. But again, yung pinag-uusapan kasi natin dito is yung journey nung hobby na yon bago mo nakamit yung result ng hobby na yun. Yung journey, ang malaking lesson sa atin. No? So yun pare, yun yung mga natutunan ko, na thankful ako na naglakas ako ng loob na matutunan. At syempre may free time din naman kasi ako. Na baka makatulong din sa inyo, bro. Why not? Comment down below pare kung ano masasabi ninyo. Ginagawa nyo na ba to? Anong nakatulong sa inyo? Leave it down below pare. Right? Mga pabango bro, available sa mga shops natin. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh's Point. See you next time. Boom! GFAB.